Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Abay, terrible naman ho itong ating 5 mga senador. Walang Diyo. Sabi rito five judges, senator judges, Alan Petra Cayetano, Pia Nerviosa Hingal Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda, and Camille Villar. Aba, Camille Villar, hindi mo pa sinali si Mark. Kumontra daw po sila. No, tumutol sila doon sa disclosure na tax records at yung bank records ni VP Sara. Abay, bakit? Kala ko ba para kayo sa katotohanan? Dapat itong mga senator judges, hindi ito nagiging very technical. Kasi, tingnan nyo bakit pinayagan ni Chis Escudero? Tingnan nyo Pia, si Alan, alam nila. Pareho sila mga abogado at abogada. Amy, graduate ng law sa UP. Hindi nga lang nakagraduate kasi peki yung kanyang 4 years na preparatory. Malakas lang ang tatay kaya, 'di ba? Napayagan ng UP College of Law na makapag-aral pero hinihingi nga i-provide mo pa rin yung diploma ng preparatory mo ng 4-year course. Walang na i-provide. Hindi siya pinayagan mag-graduate. Totoong nag-aral siya. Classmate niya at seatmate niya noon si Guazon. Way back. Etong si Cayetano, si Pia, nung panahon ng mga naunang impeachment, pabor na pabor sila sa pagbubukas ng mga bank records, ng tax records, pati nung kay Corona. Aba, biglang ngayon nagbago. Bakit? Ano to? Depende ba sa pera? Depende ba sa bayad? Kasi nung panahon po ni Pinoy sa Corona impeachment, alam na alam ho naman talaga ng publiko. 'Di ba? Dahil nag-leak nga yung spreadsheet ng magkanong presyo ng mga bawat senador na binayaran doon ni Pinoy para sa, alam niyo na, yung hatol na ibinaba nila na, 'di ba? Alam niya itong mga to. Dito magkakaalaman talaga Sino yung mga protector? Sino yung mga konsentidor? Pinayagan ng ni Chis. 'Di ba? Buti na nga lang po. Dito nagpapasalamat na kay Chis kasi bukod dahil may kapangyarihan ng senator judges, hindi niya ho idinaan sa consensus ng botohan. Kasi kapangyarihan po ng presiding officer, ng presiding judge ng impeachment court, ang direkta ng magdesisyon at binding ito sa lahat. Kasi kung si Tito Soto po yung, nalalo kasi si Tito Soto, ang taktika naman niya ay palagi niyang dinadala sa plenaryo. Palaging it's a collegial body. So ang desisyon dapat manggagaling sa pangkalahatan. Sabi ko nga po sa inyo, dapat ang desisyon ng mga to babase po sila sa dikta ng ebidensya. Napakaaga naman kung doon po babase sila. So kung babase sila sa konsensya, some of them, diba, doesn't have conscience. Yung iba naman na may konsensyang pinaiiral, kakulay naman ng konsensya nila yung kanilang political affiliation, yung kulay politika nila. So rito, alam na ho natin kung sino talaga yung talagang, wala hong tawag dito, pakundangan pagdating sa pangungonsinti ng mali. Kunwari para sa katotohanan, anti-corruption, 'di ba? Pero Diyos ko naman. Ay, my goodness, mga kabayan. Ako nasurpresa ako rito sa 5 ito. Akala ko tahimik na sila na kasi unang-una hindi po sila dapat kumontra ng ganun Hindi naman po kailangan immaterial. So nagpapakita lang po ito na sila, at least dun sa article na yan na related yung summons o yung subpoena, shall I say, ay alam nyo na kung ano magiging boto nila. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing dapat automatic conviction. Bumase kayo, hayaan nyo munang ilatag ang ebidensya. Pero hindi yung masyadong oh my God, sila pa yung mga nagiging kumbaga abogado ni Sara sa loob ng impeachment court